Ang susunod na programa ay nagpapatuloy dahil sa ating mga partners and supporters ng Greg Durante Ministry. Na ikagugulat natin sapagkat ni sa isipan o hinagap ay hindi natin naisip. Subalit ang kanyang gawain ay laging gagalak ng bawat isa sa atin na parang tayo ay nananaginip pa rin sa tagal ng ating paghihintay. Kaya kailangan araw-araw hangarin natin na magtiwala tayo sa Diyos. Ano man ang iyong kalagayan, nais kong iyong paniwalaan. Sapagkat ang Biblia po'y maliwanag. Kung ikaw ay sigurado sa iyong sarili, manahimik kang lagi. Dahil tiyak mo ang iyong sarili, manahimik kang lagi, magkakaroon ka ng kapayapaan at bibigyan ka ng karunungan upang isigaw mo na ang iyong pagpapala ay nasa iyo na. Sa gayon, ikaw ay magdidiwang, magpupuri at luluwalhatiin mo ang Diyos araw-araw. Kaya paniwalaan natin. Sabihin mo sa iyong katabi, paniwalaan natin. Nagagawa ang Diyos ng daan. Amen? Hindi lang isang daan, maraming daan sa bawat aspeto ng ating buhay. Sapagkat tayo ay nasa totoong daan. Amen? Hallelujah! Naniniwala ka bang gumagawa ang Diyos ng daan para sa iyo? Amen? Hallelujah! So ano ang ating ibibigay sa Panginoon? My heart. Ano pa? My soul. Ano pa? So, I live for you alone. So, pansinin po natin itong high calling at high decision. I live for you alone. So, kung yung ating puso at kaluluwa ay nakaalay sa Kanya, ay kasunod na po yung pagkabuhay para lamang sa Kanya. Kaya pag tayo po'y nabubuhay ay para lang sa Kanya, pamilya natin ay makakaranas ng kaibang kapayapaan at pagpapala. Nalilito tayo dahil merong delay dun sa ating pinaniniwalaan. Yung tagal ng ating paghihintay, dun tayo pinipino ng Diyos. God is refining us on those delays. Kaya sa Diyos, tanggap niya na naghihimutok tayo. Pero ang wag mong hayaan sa iyong buhay ay magdamdam. Because hurting people will hurt other people. Kapag hindi mo dinil yung sama ng loob mo, sasamaan loob mo sa maraming tao, sabihin mo sa iyong katabi, alisin mo na ang sama ng loob. Itira mo na lang ay ang ganda ng loob. Amen. It's only goodness. Amen. Kaya kaming mag-asawa ay nananatiling malakas dahil yung lahat ng sama ng loob, pinalipad na namin sa alapaap. Kagandahang loob na lang. It's only goodness that remains. Amen. Kaya kahit masama ang ugali ko, naunawaan niya ako. Bakit? Because it's goodness, the fruit of the Spirit na nananatili sa kanyang puso. Kaya nga po, Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. So, mas matindi po yung kasunod. Bawat hininga. Ang sabi rito, every breath. So, yung lahat ng hibla ng ating paghinga sa bawat sandali na ako ay gising. Wow! Gising ka ba ngayon? Amen. So, Lord, have your way in me. Sa bawat tibok ng aking puso at paghinga, ano po, habang ako'y gising,
yung iyong gusto ang gawin mo sa akin. Wow. Amen? Kaya pagdaan ng bagyo, hintayin mo yun at magdiwang ka. Sabihin mo, salamat Diyos ko at may bagyo na naman. Nakakapanalangin ka ng gano'n? Nakakapagpuri ka at may bagyo? Hindi eh. Kadalasan ang mga pangkaraniwang tao, takot sa bagyo. Pero ang mga anak ng Diyos na nakasuko ang kanyang buong buhay sa Diyos, ini-enjoy ang bagyo. Nakukuha niyo po. Sapagkat ang English sa Goryo ay Greg. At ang Greg, ang ibig sabihin, Great Revival Exploding Globally. Amen? Amen. Kaya nasa global na po tayo. Amen. Narito ang mga panauhin natin mga kapatid from Hong Kong. Nasa isa akong college, inimbitahan ako para magturo at inawit ko ito. At lihim, nilait ako nung pinakang head nung college. So nalungkot ako. At pagkaraan ng ilang panahon, nawasak ang kanyang pamilya. Nagkahiwalay silang mag-asawa. Dahil hindi po nilalait ang awiting ng pagsamba sa Diyos. Kailangan pong minamahal mo pag umaawit ka at talagang sinasamba mo ang Diyos. Pero awa ng Diyos na ayos naman po pagkatapos. Sapagkat ang Diyos din ang gagawa ng pagsasaayos. Kaya napakaganda po na tayo ay magpatuloy na talagang worshiper of God. Ang dinidinig ng Diyos ay yung mga sumasamba sa Kanya. Sabihin mo sa iyong katabi, kaya ka mayaman dahil sumasamba ka sa Kanya. Amen? Tingnan mo, simple lang yung manamit, pero mayaman yan. Tingnan mo, sige po. Mayaman po yan. Bakit? Dahil sumasamba sa Diyos. Amen? Nung nakaraang ilang araw, Panginoon, baka naman po mali ako, humihingi ako ng salapi sa iyo, baka po mali, ako po ituwid mo. Hihingi po ako ng palatandaan, Panginoon. Kung ayaw mo itong hinihingi ko, palapitin mo ang isang tao na bibigyan ako ng 5 butas. Napakahirap po nun, walang taong bibigay sa iyo ng 5 butas. At kung hindi naman po, ay makapulot ako ng 5 butas. Yun, madali-dali yun. Dahil itinatapon ng iba yung 5 butas. Para bang pampasikip sa kanilang coin purse. So naghintay po ako dahil gusto kong mali ako at tama ang Diyos. Dumaan po yung maghapot magdamag. Wala pong nag-abot sa akin ng 5 butas. At wala rin akong napulot na 5 butas. Pero kinabukasan kaming mag-asawa ay nasa isang supermarket. So, pagbaba ko, dahil pinarada ko, nakakuita akong 5 butas. Ang dumi! Pinulot ko yung 5 butas at inilagay ko sa notebook ko pagkatapos. Itinape ko yon. Sabi ko, Panginoon, bakit ikalawang araw ako nakapulot? Alam mo ang sabi ng Panginoon? Dahil ngayon na ang malalaki mong pagpapala. Amen. Kaya nga po, unawain po natin na huwag kang mag-aalinlangan dahil buong katiyakan ang pagpapala ng Diyos at ang gagawin lang natin, maniwala tayo. Amen? Mahiwaga po ang mga ginagawa ng Diyos. Kaya yung 5 butas nasa notebook ko po. Dahil yun po yung laging sinasabi ni Paul. Paul, itaas mo nga ang kamay mo. It is now, it is now, it is now. Amen? Kaya araw-araw sabihin mo, several times, it is now, it is now, it is now. Naintindihan mo po ba yun? Ngayon na, ngayon na, ngayon na. Amen? Sige nga, mag-practice tayo. Ngayon na, ngayon na, ngayon na. Sabihin mo ulit, ngayon na, ngayon na, ngayon na. Sige pa, magandang pakinggan. Ngayon na, ngayon na, ngayon na. Englishin natin. It's now, it's now, it's now. It's now, it's now, it's now. It's now, it's now, it's now. Panginoon, ikaw po ang siyang pasimuno, kaya kami ay parang bata na nagtitiwala sa iyo. Amen?
Dahil, alam mo, siya po ang tumawag sa atin eh. Ang Panginoon din ang naglagay ng mga pangarap sa atin. At ang Panginoon din ang magpapala sa atin. Kaya, huwag mo sisisihin ang Panginoon. Sabihin mo, Panginoon, ikaw po ang may kagagawa kung bakit ako'y nagtitiwala sa iyo. Panginoon, ikaw po ang may kagagawa kung bakit naniniwala ako sa iyong salita, Panginoon. Kaya ako'y naniniwala na ako ay payayamanin mo dahil ikaw ang naglagay sa aking puso. Amen? At ang inilagay ng Diyos sa iyong puso, sabihin mo, mangyayari. 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 Mangyayari na. Ang Biblia po ay punong-puno ng mga talata tungkol sa kayamanan. Amen? Walang hindi pinayaman ng Diyos na sumunod sa Kanya. Amen? Dahil kung wala kang pera, hindi ka igagalang. Ayaw nyo ng pera? Ako gusto ko. Pero hindi ko iibigin ng pera. Hahayaan kong pera ang maglingkod sa akin. Amen? Kaya wag mo nga alisin ng pera. Dahil ang sabi ng Biblia, money can buy everything. Hanapin ninyo sa book of Ecclesiastes. At magsimula tayo that we are nothing without Jesus. Payag po ba kayo na wala ka? Baliwala ka kung wala si Jesus? Ayun, mabuting na nagkakaintindihan tayo. Dahil ang sabi ng Biblia, be not wise in your own understanding, in your eyes. So tayo po'y manalangin. O Diyos, aming Ama, salamat dahil ikaw lalang at likha ng langit at lupa at lahat ng naroon. Salamat, likha mo ang bawat isa sa amin. At sigurado ang aming buhay sa pangalan ni Jesus. At ang lahat ay nagsabi ng Amen. Hallelujah. So sa Ephesians chapter 2, verse 8 to 10, nais kong makita ninyo ang larawan. For by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God. And then in verse 9, not of works, lest any man should boast. For we are his workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which God hath before ordained that we should walk in them. Saved by grace through faith for good works. Good works. Not one good work, not two good work, but good works. As long as we are alive, it has to be good works. We must be performer of good works because the excellent Spirit of God is with each one of us. Kaya hindi ho pwedeng hindi ka maging mahusay, hindi ho pwedeng hindi ka maging matagumpay. Given na po yun. Dahil ang gagawa ng mga tagumpay ay si Jesucristo, kaya tayo kay Jesucristo higit pa sa mananagumpay. Huwag mong tatrabahuhin ang trabaho ng Diyos. Gawin mo lamang yung ipinagagawa sa iyo. Marami po kasing Kristiyano, dalangin lang ng dalangin, pero tamad gumawa. Sabi nga ng isang lingkod ng Diyos, when I pray that my blessing will come from God only. But when I work, my prayer, I think as though it is me that will do the result to my prayer. Kaya nga po, wala pong tamad na nagtagumpay. Huwag mo po yung kalilimutan. Tingnan mo ang iyong katabi, at sabihin mo sa kanya, kaya ako'y matagumpay dahil ako'y masipag. Hindi ka po nagmamalaki. Dahil walang nagkabahay ng maganda na tamad. Walang nagkasasakyan na maganda na tamad. Tanungin mo siya at siya'y maraming oras na siya ay tumatrabaho. Tulog na ang iba, siya'y gising pa. Tulog pa ang marami, siya'y gising na. Ganon ka ba sabihin mo? Ang sabi nung iba, masama ang workaholic, masama ang overwork.
Ito po ang sasabihin ko, ang overwork ay mangyayari lamang hanggang wala pa yung pagpapala. Pag nasa iyo na ang pagpapala, marami na ang gagawa nung dating ikaw lamang ang gumagawa. Amen? Kaya habang nag-iisa ka, trumabaho ka lang, at pag nagkapamilya ka, mga anak mo na ang gagawa doon sa dating iyong gawain. There will be more people that God will assign to you na ma-unload ka doon sa mga gawain. Basta tandaan mo sa simula, hindi ka magkakasakit. Basta trabahuhin mo lamang yung pinatatrabaho ng Diyos sa iyo, at ang Diyos sa takdang panahon magdadala ng mga lalaki at babae na sila na ang gagawa ng mga gawain mo dahil ikaw ay tapat sa Diyos. At ang titulo ng mensahe, Faith without works is dead. Sabay-sabay na ating basahin ang titulo, Faith without works is dead. Ang pinakamahalaga po ay preparasyon, practice, at practice, at practice, at practice, at practice, at practice, at practice. Nakukuha niyo po? Kaya nga po, nais kong inyong maunawaan yung iba ang gusto agad mag-full time sa Diyos. Ito po, i-dissuade ko kayo at hindi ko kayo i-encourage na maglingkod sa Diyos. Magi ka munang mabuting asawa sa iyong asawa, mabuting tatay sa iyong mga anak, at mabuting nanay sa iyong mga anak. At yung paglilingkod ay darating na kusa. Hello, good morning everyone. Ako po si Hazel. Ako po ay nakatira sa... I'm from Aklan actually. Tapos nag-work po ako sa Hong Kong. Paano ba ako napunta sa Hong Kong? It's been... kumbaga magulo ang mundo ko noon. And then, I started wandering in Hong Kong noon. Lahat ng religions, pinasukan ko po. And then, one time, meron akong friend na yung ano ko kasi, yung alaga is may tutorial. So, we've been talking every day. Tapos nag-share siya ng mga ano. Di ako, okay lang ako na okay. And then one day, sabi niya, so alam na niya yung mga difficulties ko sa buhay at mga dreams ko. So one day, sabi niya, ipag-prayer and fasting kita. Sabi niya sa akin. Then sabi ko, okay, ano ba yung prayer and fasting? Sabi ko, ano namin yun isang pangako namin sa Panginoon na ipagpe-pray namin, hindi lang sarili namin, kundi yung mga nangangailangan. Sabi niya, okay, thank you. Sabi kong ganyan. That time, since birth, hindi ko nakita ang father ko eh. And then, after that, pray and fasting, sige. And na-invite niya ako sa church. Sabi ko, sige, next time na lang. Sabi kong ganyan. Next time na lang. Kasi ibang schedule ko eh. Maraming alibis. Tapos sabi, sige, siya naman, pasensyosa na, mahaba talaga ang pasensya pag nasa presence ni Lord siguro, no? Pasensyoso. Almost every day, lagi niya akong ini-invite. Kasi everyday kami nagkikita. Everyday din kami nag-uusap. Everyday din niya akong sinisharean. Ano lang, pakinig dito, labas kabila, ganun. And then one day talaga, si God, bibigyan ka lang ng bibigyan ka niya ng pasikat, magpapasikat siya. One day sa Facebook, may sa akin, invite, sabi niya. Ano bang name ng father mo? Sabi niya gano'n. Di sinabi ko ganito. Lola mo, ganyan. Sinabi ko rin kasi,
Alam ko yung name nila kasi nasa birth certificate at saka marriage contract ng father ko. And then, gumagawa pala itong batang to ng family tree ng apelyido namin. So, nasa New York pa siya. And then, ayun, nung nakita nung mga side ng father ko, yung pangalan ko doon, bakit nandun yung pangalan ko? Sino ka? Sabi nila sa akin. Mini-message ako every time. Galing sa iba-ibang bansa rin. Mga pinsan ko rin pala. Sabi ko, anak ako nung taong to. Sabi, siyempre, family tree, makikita mo na dyan, no? Pangalan mo. Tapos, sabi, hindi namin alam. May anak pala si Tito na, babae. Tapos yun na yung time na nalaman ko na lahat kung yung story ng father side ko. Kung nasaan siya, and then, ako that time, nag-a-apply ako for Canada. Meron na akong LMO, and, inaantay ko lang yung LMO ko pala, pero meron na akong employer. Pero, si God, marunong rin talaga siya kung ano ang para sa akin eh. Yung employer ko biglang nag-back out. Sabi ko, ano ba naman yan? E di, after nung nalaman ko na kung saan yung father ko, bigla akong sumama na sa church. Sama na ako, mukhang naniwala na ako na may himala dito sa church nyo eh. Kasi, biruin mo ba naman, for 30 years of my life, bigla kong makilala lahat ng mga family ng father side ko. Ni isa dati, wala. Siya nga, halos hindi ko kilala eh. Pangalan lang. And then, one time yun, pumasok ako doon. Tapos, okay naman pala eh. Sabi ko, sayaw-sayaw din ako. Mahilig ako sumayaw. Mahilig ako sa party. Kanta-kanta rin ako. Marunong ako gumitara din. Kasi dinatuwa ako. Masaya pala rito, sabi ko. Tapos nag-church na ako. Isang beses lang ako naka-church ng ganito eh. And then yun nga, nag-back out yung employer ko. Yun pala, gusto ni Lord na pauwiin ako dun sa province ng tatay ko to meet Him. Kasi na-stroke siya. And then, sabi ko, wala akong pera, Lord. Wala akong pera. Sabi ng mga pinsan ko, nasa Germany kasi. Umuwi ka lang. May ticket ka lang, pabalik, kami nang bahala do pagdating mo. Uwi ako. Pagdating ko, wala akong kapera-pera. Ni pamasahe nga yata papunta doon. Kasi sa Butuan pa lang ako eh. Tapos Agusan. So, ang father ko pa nasa Davao. Wala akong pera. 100 nga lang yata. Yung asawa ng pinsang kong German. Sabi niya, halika rito. Sunduin natin yung tatay mo. Binigyan niya akong pera, ang dami. Lahat ng pamasahe, kung sino sasama, sa akin binigay. Sa akin binigay. Sabi ko, bakit ako? Bakit di siya sa awa mo? Hindi. It's your day. Ikaw ang, parang, etong blessing na to is para talaga sa'yo. Parang, ang inaano niya is, para ma-feel mo na ikaw talaga yung naghanap sa father mo. Ikaw talaga yung nakakita sa father mo. Ang ganon. Then, sige, sabi ko, so, grabe, Lord. Grabe yung blessing mo. Yung makausap ko lang yung tatay ko sa phone, masaya na ako eh. Pero ayaw ni Lord, gusto niya yung makita niya. Hindi lang yung father ko, pati na rin ng mga half-brothers ko. Tsaka the whole family niya sa side niya. Yun, so I'm so blessed. Sabi ko talagang hindi ko makakalimutan yung pagpasikat ni Lord sa akin ito. Hindi ko rin makalimutan na yung time na pinagtatawanan ko lang yung mga taong naggaganito. Noon, may classmate din ako eh.
tinetext niya ako palagi ng verses, delete ka agad yan. Sabi ko, di ko naman naintindihan niya. Sabi kong ganyan. Pero pumasikat si Lord. Yung pinaka-dream ko, yun ang pinaka-dream ko na makita ko lang yung tatay ko. Okay na ako. Sabi ko, Lord, okay na ako. Sobrang blessed na ako. Hindi pa doon nagtatapos eh. Nakilala ko siya ng husto. Naging parang, yun nga, sabi nga doon sa kanta eh, I live my life for you. Sabi niya gano'n. Parang gano'n na yung buhay ko sa Hong Kong. And then sabi ko, okay na ako dito, Lord. Masaya na kami sa backdoor kahit nagsiksikan kami, pero naman yung pag pinagpala kami ng pagkain, dati 56 kilos lang po ako eh. Kagabi, sabi ko kay Pastor Greg, si Ryan Pastor, yung anong yan, 62 kilos. Ganon kami pinagpala doon sa backdoor na yun. Never kaming nagutom. Never kaming naubusan ng pera. Oh, late lang po talaga nun eh. Oh. Ganyan lang talaga yun. Pag nagdaan, gaganyan ka pa. Kasi dadaan yung isa. Pag gaganyan ka rin. Pero, yung prayer and worship talaga, ang nag-bind sa amin, parang naman rin kaming magkakapatid. Daig pa namin yung magkapatid sa dugo. Sobra pa po ang bind ng spiritual family. Sobrang iba po eh. Parang yung family namin nila ngayon is second na lang eh, kaysa sa spiritual. Although, yun nga, yung objective namin, bawat isa is to still encourage our family and madala rin natin sa presensya ni Lord para lahat tayo. Maranasan din nila yung kasayahan na nararanasan natin. Kasi, lalo na ako, nagtaka talaga sila dati pagdating ko sa bahay, sa Aklan. Wala pa ako 1 minuto, may ano na yan eh, may sumusundo. Kasi ready na yung party doon sa beach. Pero pag uwi ko, nasa bahay na ako. Doon lang. Kwentuhan ko sila, talagang for etong pag-uwi ko, doon lang ako for 10 days, may mag-invite lang sa akin for dinner. Pero dinner lang ako. Hindi na ako umiinom. Unlike before, wala nang party. Ganon. Masaya ako na kapiling ko yung family ko. And then, hindi naman kasi basta-basta natin na ma-encourage kagad sila. So, slowly, mararating din natin yan. Yun ang main natin ngayon. Yung dream ko naman ngayon, na lahat ng family ko bind ko sa presensya ni Lord. Ang natapos na palatuntunan ay nagpapatuloy dahil sa inyong mga pinansyal na kaloob na ibinibigay sa Greg Durante Ministries. Ang susunod na programa ay nagpapatuloy dahil sa ating mga partners and supporters ng Greg Durante Ministries. Yung paglilingkod natin ay nakalinya doon sa ating paggawa sa mga pangunahing gawain at ang pangunahing gawain natin ay ang ating pamilya. So our faith, we will use it to our family on how to make our family strong so that everyone will serve the Lord willingly and not grudgingly. Faith without works is dead.
Kung hindi, trinabaho ng asawa ko ang kanyang trabaho bilang aking asawa at nanay ng aming mga anak. Maglilingkod kaya yung aming mga anak, manugang at apo? Oh, I don't think so. Sapagkat ang Diyos tinitingnan unay tatay at nanay. Faith without works is dead. Marami po ang tinawag, pero ilan ang napili. Ang una ay huli at ang huli ay una. Kaya nga kung atin pong titingnan, faith without works is dead. Abraham was justified by work. Though justified by faith, but perfected by works. Tinanggap na matuwid dahil sa pananalig. Pero ginawang sakdal yung pananalig dahil sa gawa. Justified by faith, perfected by works. Sabihin mo sa iyong katabi, tinanggap na matuwid dahil sa pananalig, pero ginawang sakdal dahil sa mabubuting gawa. Hello? Napagalitan nga si Moses nung nasa harap ng Red Sea at nasa likuran nila ay whole force ng army ng Paraon. At siya nananalangin pa rin, Diyos ko, ano po ba aking gagawin? Diyos ko, ano po? Tumigil ka na, Moses, sa iyong pananalangin. Iunat mo ang iyong kamay. So, ang panalangin po nagtatapos. Tatrabahuhin mo na yung trabaho mo sa bahay. Hello? Hello! Hello! Amen. Yung iba hanggang ngayon nananalangin pa. Nalampasan na ng kanyang mga apo. Dahil yung mga apo nila masisipag. Purihin ang Panginoon. Alam nyo, kahit saan po ako pumunta, dahil sabi ng Biblia, pangako niya ito, saan man ang matapakan ng iyong paa, ikay aking pagpapalain. Kaya kahit saang bansa ako pumunta, meron pong nakahandang taong magbibigay sa akin ng $1. Hindi ko kilala, pero kilala ng Diyos. Nakukuha niyo po? Why? Because my faith is alive. Yung problema po ang simula ng iyong kayamanan. So do not ignore the problems. They are your wealth. Ulitin kong muli, huwag mong wawalang halagahin ng problema, nandun ang iyong kayamanan. Ulitin kong muli, na sa iyong problema, doon naroroon ang iyong mga ginto, pilak at mamahaling hiyas. Uulitin kong muli, ang iyong kayamanan ay nasa mga problema mo! Glory! Praise God. Faith without works is dead. Alam mo kung wala akong ginagawa, wala ang Essential Broadcasting Network. Nakukuha niyo po? Ang Diyos ang may pakana at ang Diyos din ang gagawa. Pero naghihintay siya ng maniniwala sa Kanya. So if you are sure that what you are doing is from God, magkakaroon ka po ng kapayapaan dito. Magulo man sa paligid, pero payapa ka dito, panalo ka. Tahimik sa paligid at dito'y gulo ka, talo ka. Kaya nga po, we were created for good works. We were saved for good works. Kaya nga, wag nating kalilimutan na ang Diyos po ay namimili, pero hindi kailanman namimilit. Lilinawin ko po, ang Diyos ay namimili, hindi kailanman namimilit. So God is choosing but not coercing. Ang Diyos ay pumipili, hindi siya namimilit. Namimili, hindi namimilit.
Ulitin kong muli, namimili, hindi namimilit. Ulitin kong muli dahil ang aking panalangin, give us good mind, God give us good mind so that we shall have good understanding. Ang Diyos ay namimili, hindi namimilit. Naalala ko nung ako ay elementary at in-encourage ako ng teacher ko, mag-member ka ng rondalya. At ang sabi ko, oo nga, no, maganda dahil nakikita ko yung rondalya ng aming elementary school ay sikat. So, ang tinignan ko yung kasikatan at ako'y may hawak ng bandorya. Pero kahit anong gawin kong pag-aaral, lagi akong dumadalo nung tutorial job. Teaching pala. Talagang kahit ano, alam ko lang pagkaharap ko yung aking teacher. Pagdating sa bahay, hindi ko na alam kung anong gagalawin ko sa bandorya. Kaya itinigil ko dahil palagay ko hindi ako tinawag para sa na musician. Dahil kung ako tinawag na musician, palagay ko sa pananalig ko ngayon, magiging akong #1 musician. Hello? Kaya kung may talent ka, sikapin mong gawin ka ng Diyos na numero 1. Paano yun? Di magbabad ka sa presensya ng Diyos na kumakalabit katulad ni David, kaya ang mga demonyo lumalayas pag kumakalabit si David. Ang napakahirap sa musician, pag kumalabit at demonyo ang nahikayat. Kailangan na ang demonyo ay lumalayo kapag kumalabit ka at pumalo ka ng drum set. Amen. Hallelujah. At paano mangyayari yun? Because of your faith. Oh, purihin ang Panginoon. Nakikita mo naman yung pilit Pag kumalabit ng gitara, yung mukha, tingnan mo agad, hindi masaya. Dahil pilit. Nakukuha niyo. At pag umawit, parang hindi niya ma-express yung kanyang inaawit. Pagmasdan mo po yung ating mga kaibigan katulad ni Brother June Polistico. Pag umawit siya, ang tawag do'y total abandon. Wala na po siyang iniisip, kundi yung bawat kataga ng kanyang awitin. Amen. Oh, ang Diyos po ay napakabuti. So ano po ang ating gagawin? Marami kang problema? Pareho tayo, kaya tayo magkakasama. May mga krisis kang dinaraan, given po yan sa Christian life. Kaya kung wala kang problema, magpapakapi-kapi ka na lang sa kanto-kanto. Wala kang problema Kung wala kang problema, wala kang pananagutan. Kung wala kang pananagutan, wala kang pera. Ganyan lang kung kasimple. Pag nasa trabaho ka, gawin mo ng ubos kaya at yung alam mo na pwede mong gawin, pagandahin mo. Kung pwedeng kunin mo sa sweldo mo yung pampapaganda, hayaan mo lang at isang araw, yung mga kasamahan mo ay mari-retrench pero ikaw ay iaangat sa permanent position. Sapagkat yung nakakakita sa atin ang magpupromote sa atin at ang Diyos ang nakakakita sa iyo at sa aking ginagawa, tiis-tiis lang. Sabihin mo sa iyong katabi, tiis-tiis lang. Nakukuha niyo? Oh, purihin ang Panginoon. Sa Psalms 132, verse 1, Lord, remember David in all his afflictions. Ano po ang ibig sabihin nito? Panginoon, alalahanin mo ako ng mga panahon na ako ay sobrang bagabag. Yun po yung affliction. Affliction is anxious of caring for many things. Ikaw ba'y may mga alalahanin good for you? Yun pong affliction, ito po yung sobrang alalahanin na halos hindi ka makatulog dahil doon sa bigat ng iyong alalahanin. So affliction is part adversity na ikay dumaraan sa mga kabiguan, ikay dumaraan sa mga pagkalugi at wala nang natirang salapi sa iyong savings account. Those are afflictions. At ang sabi niya, Lord, remember me doon sa mga panahong nalugi ako. Alalahanin mo ako doon sa mga panahong ako ay nalungkot. Sapagkat yun yung mga panahon na makikita ng Diyos kung gaano mo siya inaawitan. Yun yung mga panahon na nakikita ng Diyos na ikay dumadalangin sa Kanya. Yun yung mga panahon na ikay lumuluhod
makuluha sa Kanya kahit wala kang maunawaan kung ikaw nga'y sinasamahan ng Diyos. Those are the times of affliction. Nakukuha niyo po. Remember David and all his afflictions. Ano po ba yung kanyang mga pagkabigo? Iisa po kasi ang pangarap niya ang Diyos. Iisa po ang pangarap ni David. Pag-aralan ninyo ang 1 Samuel 18 at hanapin ninyo yung 3 talata doon. Kayo na po ang maghanap. 1 Samuel 18. And he behaved wisely in the sight of the Lord. At siya ay namuhay na matalino sa paningin ng Diyos. Behave wisely in the sight of the Lord. And the Lord was with him, and the Lord blessed David beyond his imagination. Lord, bless me with an end that I will be going back to you, joyful and triumphant. Pagpalaan mo ang aking pagkamatay, sapagkat magtatapos ako na ako'y sobrang kagalakan sa paglipat sa iyo. Pati kamatayan po pinaghahandaan. Amen? Verse 2. How he sware unto the Lord and bowed unto the mighty God of Jacob. Ganito si David, siya'y sumumpa sa Panginoon at siya'y namanata sa makapangyarihang Diyos ni Jacob. Verse 3, surely I will not come into the tabernacle of my house, nor go up into my bed. So, ito po yung kanyang dedikasyon. Hindi ako uuwi sa aking bahay, palasyo po ang kanyang bahay, at hindi ako hihiga sa aking kama. Wow! Ikaw ba pagdating mo sa bahay ay pagbagsak mo, tulog ka na, at ang gising mo ay alas 5 na ng umaga? Wag po. Ilagay mo sa iyong puso ang mahalaga. Who's first and what is first? Sino ang una sa iyo at ano ang una sa iyo? Kailangan ng Diyos. Kailangan ang sentro ng ating buhay ay ang Diyos. Thank you, Lord. At ako'y binigyan ng pagkakataong tumayo sa inyong harapan. And I want to share the goodness of the Lord sa mga ginawa niya sa buhay ko. Actually, si Hazel po, siya yung estudyante ko, ako yung teacher niya sa foundation. 3 years na po akong born again Christian. Sa Hong Kong po ako na born again. Dito po sa Pilipinas, ang family ko ay sarado kandadong Katoliko. And sa lahi po namin, ako yung unang na born again. So praise God kasi God had opened the door for His salvation for my family. And for that 3 years na born again ako sa Hong Kong, ang dami, sobrang maraming blessing na binigay si Lord sa akin, sa amin, especially sa family ko. And the first thing is, nung una, katulad nung kwento ni Hazel, stubborn din ako. Tinatawag na ako ni Lord, pero ayaw ko pa. Sabi ko, mamaya na lang, next Sunday na lang ako sasama. Kasi yung evangelism nga po doon sa mga nagdadala sa church, dati yung church pa namin is JTWL, which is Jesus the Word of Life. Hindi ko pa po kilala si Pastor Greg noon. And I was 8 months in Hong Kong bago ako na-catch ni Lord yung aking attention. And that time, meron kaming magandang church. Meron kaming, siguro, kasing laki din dito, or half po dito. Maganda po yung church namin. Napuntahan niyo na po yun, di ba? And that's the first time nakita ko po kayo. Bago lang po ako doon. And then, maraming nangyari sa church. Nag-give up yung building, hanggang sa napunta kami sa back door. Pero ang sabi sa akin ni Lord, tinawag kita. Sabi niya, and you have to stay kung saan kita tinawag.
And then natuto po ako spiritually. Sabi nga ni Lord, you have to seek me first and I will give everything. Sa Matthew 6:33. Pinanghawakan ko yung promise ni Lord na yon. You have to seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Totoo po ang salita ng Diyos. And ipapatotoo ko na totoo ang Diyos na buhay sa buhay ko at sa family ko. 6 po kaming magkakapatid. Wala na po akong father. So, ang nag-raise up lang po sa amin is yung mother namin. Then, nagtulong-tulong po kaming magkakapatid hanggang sa, yung huli nga, yung kasama ko po yung bunso kong kapatid ngayon. Graduate na po kami lahat sa college. And, ayun, habang nag-worship, habang natututo ako spiritually sa church, gumagawa ang Diyos ng himala sa buhay ko. And praise God, my brother and my mom is in Canada now. And yun po, 3 na kami sa Hong Kong. Ang natitira na lang sa Pilipinas is yung panganay and yung bunso. And truly indeed, if you will serve God with all your heart, ibibigay niya lahat ng dinidesire mo. And I agree with that. And also, ngayong 3 years na po akong born again Christian, dumarating na kaliwat kanan ng offer. Ang offer, nag-open door ang Canada, ang UK, ang US, ang Japan for me. Kasi po, graduate po ako ng computer engineering, but I chose to be a helper in Hong Kong. Not because for myself, but for my God. Kasi I'm not after the blessings of the world, I'm after the blessings of heaven. Maraming salamat at nakilala ko itong totoong Diyos na ito. Ang everyday na buhay natin is only for God. And yun po. So madami pong mga teachings everyday. Hindi lang po kami everyday na tinuturuan. Hindi lang po every Sunday kami tinuturuan. Everyday po yan. Continuous yung communication kaya yung spiritual growth namin very high. Kasi ang sabi ni Lord, hindi sa tagal ng panahon na naging born again Christian ka. It's the matter na naging focus ka every day on me. So sabi nga ni Lord sa Philippians 4:19, I will supply everything that you need. But, sabi niya, hindi ka pwedeng mag-claim ng promise ko kung hindi mo gagawin ang premise. You have to do the premise first before you claim my promise. Kung anak kita, gagawin mo muna kung anong kagustuhan ko, hindi kagustuhan mo. So every time po, yung communication mo kay God through prayer, dinidinig niya lahat ng panalangin. So wag po tayong mag-focus sa material na bagay kasi it will come. It will come kung uunahin mo si Lord. Amen? Yes. So I thank God, nakilala ko kayo, and I declare abundant blessing in this church and spiritual growth for everybody. Maraming salamat po. Purihin ng Diyos. So, doon po sila nag-worship, no? And many times na nangyari po na yung police binisita sila to stop kung anong ginagawa nila. But then, pag si Lord talagang kumilos, nothing can stop. So, yung blessings na nangyayari po doon sa Hong Kong, umaapaw po rin sa akin dito. How talagang, it really, talagang grabe po talaga. So, every time, share ko to kay Bishop na there are times na hindi ako makapaniwala. Lord, what is this? Sabi kong ganun. Suddenly, just come yung mga projects, which is, I don't know, kung saan nanggagaling. I just only pray, Lord, bahala ka sa akin. And I just continue. Kaya nga sabi ng aking mga anak sa Panginoon, ako lang, Greg, wala nang iba. Okay? Unahin mo ako, uunahin kita. Kung anong gusto ko, ibigay ko sa'yo. And we are serving a true God. Sobra po talaga. God is really good. And I'm so thankful to also for this church, biyaya ng Diyos, Bishop Greg, Ma'am, salamat din sa lahat ng prayer.
na binigay niyo sa akin and how you share the love of God. Yung mga sinishare niya sa akin, pinaparating ko po yun sa Hong Kong. Ngayon po ay nakikita ninyo ang update or progress ng ating pong Prayer Mountain Building Project sa Tayabas, Quezon. Napakalaki pa po ng ating pong kailangang halaga para matapos o makumpleto ang proyektong ito. At ang ating paniniwala sa Diyos ay walang imposible. Kaya kailangan po namin ng inyong panalangin at dagliang pagsuporta sa proyektong ito. Ano man ang halaga, magkano man ito, ang mahalaga tayo nagkakaisa na ito ay gawain ng Diyos at layunin ng Panginoon na maitaguyod ang 2,000 mananalangin na dadako sa lugar na ito, at lahat ng inyong mga prayer requests at kahilingan ay tutugunin at sasagutin ng ating Panginoon. Kaya halika na, makipag-participate, makipag-coordinate. Nakikita niyo po ang mga detalye kung paano ninyo maipapadala ang inyong mga kaloob. Sa ngayon, maraming salamat sa pagtugon ninyo sa hamong ito. Pagpalain kayo ng ating Panginoon. Hangad mo ba na magkaroon ng 24 hours, 7 days a week na Christian television program? Ito na ang iyong pagkakataon. Sa iyong kaloob na 7,000 pesos, kayo ay aming kakabitan ng satellite dish at box receiver na magdadala at maihahatid sa inyo ang walang humpay at walang tigil na mga Kristiyanong programa na makakapagpala sa inyong mga buhay. At para po sa mga detalye, tumawag o mag-text lamang sa mga numero na nakikita nyo sa ating mga screen. At maranasan ninyo ang tuloy-tuloy na biyaya ng ating Panginoon. Tapos na naman po ang ating palatuntunan at nais po naming makarinig mula sa inyo. Maaari po kayo sumulat sa PO Box 4135 Manila o mag-text sa mga numero na nakikita nyo sa ating screen o tumawag sa mga telepono na inyo pong nakikita din sa ating mga screen, at handa po kaming makarinig mula sa inyo ng patotoo ng pagpapala at biyaya at tagumpay. At kung kayo po ay napagpala sa palatuntunan ito, maaari nyo pong ipadala ang inyong mga kaloob sa iba't ibang sangay ng Bangko de Oro sa buong Pilipinas at maihatid ang mabuting balita sa lahat ng panig ng bansang Pilipinas. At kung kayo po ay wala pang dinadaluhang panlingguhang gawain, inaaniyahan po namin kayo sa 2nd floor, Medicare Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan, alas 9:30 ng umaga at alas 4:30 ng hapon. Lahat po ay welcome sa gawain ito. At tuwing araw ng Biyernes, meron po tayong Night of Revival sa ganap na alas 6 ng gabi dito
dito rin po sa Green Hills San Juan. Magsama-sama tayo sa palatuntunang ito sa ganito rin pong oras at patuloy ninyong maranasan ang biyaya at kasapatan ng ating Panginoon, and it's always a great day to live. Ang susunod na programa ay nagpapatuloy dahil sa ating mga partners and supporters ng Greg Durante Ministry. At ang sabi sa verse 4, I will not give his sleep to mine eyes or his slumber to mine eyelids. So hindi ko bibigyan ang aking mga mata ng tulog o pag-idlip ang aking mga pilik mata. Alam niyo yung naiidlip? Ganon, no? Antok ka na. At biglang sasara na lang yun. Huwag mong. Gayahin natin si David. I will not give his sleep to mine eyes. Pag wala na akong maaalaalang ipapanalangin, inuulit-ulit ko na lang, Father, I love you. Jesus, I love you. Holy Spirit, I love you. Ama, iniibig kita. Jesus, iniibig kita. Banal na Espiritu, iniibig kita. At nakakatulog na ako na maraming ulit kong sinasabi yon. Hindi ko bibigyan ang aking mga mata ng tulog at ang aking mga pilik mata ng idlip. Sleep is slumber. Verse 5. Until I find out a place for the Lord and habitation for the mighty God of Jacob. Pero tandaan mo po, hindi siya ang pinili ng Diyos na magtayo ng templo. Si Solomon ang pinili niya. Pero gayon man, siya ay nangarap na maipagtayo ang Panginoon dahil dun sa pangarap na yon, pinagpala ng Diyos ng napakalaking kayamanan si David para pagsisimula ng pagtatayo ni Solomon, nandun na ang lahat ng kayamanan. At pansinin po natin ang tatay. Sabihin mo sa iyong katabi, ang tatay. Ang kailangang simulan ng Diyos para sa napakalaking kayamanan para sa mga anak na susunod para ang Diyos ay parangalan. Hindi po yan nasa hanap buhay. Yan po ay nasa Diyos. Until I find out a place for the Lord and habitation for the mighty God of Jacob. Nais ko pong inyong maunawaan. It's not by might, it's not by power, it's by my Spirit, saith the Lord. So kailangan po na ikaw ay masipag. Sabihin mo sa iyong katabi, kailangan ikay masipag. Kailangan ikay matyaga. At kailangan ikay matipid sa habang ikay nagsisimula. Amen po ba? Sabihin mo, huwag kang bulagsak. Huwag kang waldas. Ulitin ko muli, huwag kang waldas. Huwag kang bulagsak. Kaya kayong mga nanay, pag ibinigay ng asawa ninyo ang pera, pagdating ng panahon na kailangan ninyo ang pera, may lalabas. Hindi multo, kundi pera. Amen. Masaya po. Dahil tandaan po natin, we are a family. Number 2, we are a field. Number 3, we are a building. Kaya ikaw po ay itinatayo sa bawat sandali ng iyong bawat araw. Binubuo tayo ng Diyos. At tayo tinataniman ng Diyos bilang isang lupain at tayo ay kabilang sa pamilya ng Diyos. At dahil ang Diyos ang ating tatay,
hindi tayo pababayaang manatili sa kahirapan, hindi niya tayo papabayaang magpatuloy sa sakit. Kung gagamitin mo ang kahirapan sa pagdiriwang sa harapan ng Diyos, kung gamitin mo ang kirot sa iyong katawan upang ikaw ay magpuri at magpasalamat sa Diyos ng walang katapusan. Kaya nga po, faith without works is dead. Pag minsan nauutal ako sa S, kaya pag minsan nakakaligtaan kung basahin ang may S at nagiging singular. Kaya uulit-ulitin ko na. Dahil nga pag minsan ako ay nauutal, works. Sabay-sabay para hindi tayo mautal, works. Ayun, so hindi yung pagkatapos ng isang gawa, tutulog ka na, bubuksan mo na yung television at papanoorin mo na kung paano mang-agaw ng asawa. At tuwan-tuwa at na-emote. Naagaw yung asawa. Pag nanonood ka ng ganon, may influensyahan ka ng ganong uri ng panoorin. Tapos yung mga lalaki, naging bakla. Huwag ka po manunood ng ganon. Basura po ang tawag doon. Pero kumikita yun. Kailangan papanoorin mo po ay yung ikaw ay naiaangat at pinaaalab sa pagsamba sa Diyos. Ang Diyos po'y napakabuti. Kaya kailangan po na ilagay mo ang iyong sarili sa Matthew 20 verse 16. Ibig kong inyong makita at inyong suriin ang inyong buhay. So the last shall be first, and the first last. For many be called, but few chosen. So, ang huli ay magiging una at ang una ay magiging huli. Kaya kung titingnan po natin, sa rapture, ang mauna ay ang simbahan ng Panginoon. At ang mahuhuli ay ang mga Hudyo. Sila ang una. Sa kanila, sinimula ng Diyos ang pananampalataya, pero isinara nila ang puso at nanatili silang masuwayin sa Diyos. Kaya ang Diyos ay nagsimula sa iyo at sa akin. Kaya tayo ay huling inuna. Kaya nga ating pansinin, huwag nating sayangin itong ibinigay sa ating napakagandang pagkakataon na ang Diyos ay gumawa ng mga himala, ng mga pagpapala, kaya alabanan natin, bumagyo man at lumindol, nasa gawain ka dapat ng Diyos. At hindi ko ipapayo mag-resign ka o mag-retire at maglingkod sa Diyos. Maglingkod ka sa Diyos sa iyong opisina. Maglingkod ka ng Diyos sa Diyos sa iyong hanap buhay. Walang pera ang simbahan dahil lahat ay naglilingkod sa Diyos. At wala nang gustong maghanap buhay dahil sa hanap buhay daw maraming problema. Ulitin kong muli, ang iyong kayamanan ay nasa mga problema. Hello! Kaya nga maglingkod ka sa Diyos sa iyong opisina, sa iyong negosyo, maglingkod ka sa Diyos at ang maraming kaluluwa ay maliligtas sapagkat ang mga negosyante ay maliligtas sa pamamagitan ng kapwa negosyante. Amen. Hallelujah. At ang boss na mataray ay maliligtas sa pamamagitan ng kanyang tauhang mabait. Purihin ng Panginoon. So the last shall be first, and the first last, for many be called, but few chosen. 22:14. Inulit ng Panginoon, for many are called, but few are chosen. Marami ang tinawag, ngunit iilan ang nahirang. Sa isa pong kumpanyang maliit, iisa lang ang supervisor. Tama po ba? Saan kukunin yung supervisor? Sa mga empleyado. Kaya kailangan ng bawat empleyado ay magsikhay, magsikap, na mag-excel doon sa kanyang posisyon.
At laging tandaan mo, yung iyong husay ay maglalakbay sa iba't ibang panig ng daigdig. Amen? Your good works will be mightily blown by the wind of the Spirit on the far shores of many countries. Malalaman nila at mahahagip nila na merong lalaki at may babae sa Pilipinas na kakaiba ang pananalig at kakaiba ang paglilingkod sa Diyos, at laging tandaan mo, pararamihin ang iyong mga kapanalig at pauunlarin ang iyong hanap buhay at mapupuna ng may-ari ng iyong korporasyon na pinapasukan mula nung ikay i-hire nila o mula sa pagkalugi yung kanilang kumpanya. Hello! Yun po yung epekto ng bawat isa sa atin na ilalagay ng Diyos sa kung saan-saan lugar, and God will bless you wherever you are brought by God. Hindi ho pwedeng hindi umunlad yun dahil ikay naroon. Kahit po palito ng posporo, pag sinindihan mo yan, pag hindi mo hihipan yung sindi, magliliwanag po yan. Pero laging tandaan mo, ang sabi ng Biblia, your candle is your soul. Kaya pagliwanagin mo lagi ang iyong kaluluwa at magliliwanag ka sa buo mong pamilya at sa buo mong mga kamag-anak. Napakaganda po ng Diyos. At kailangan po na ikaw ay masipag. Ulitin mo, sabihin mo, masipag ka dapat. Ulitin kong muli yung salita, huwag kang waldas, huwag kang bulagsak. Na pag tumanggap ng allotment, iba na ang pronounce, allotment na. Dahil sa sobrang dami nung kanyang tatanggapin, hindi alam kung saan gagastahin. Minsan may umattend ng revival at umiiyak at ang sabi, Pastor, pakipray mo nga ako. Bakit? Inugulpi ako ng asawa mo. Bakit? Paano? Yung allotment na ibinibigay sa akin ng maraming taon na sabi niya, bumili ako ng bahay, natalo sa sugal. sa loob-loobin ko. Talagang magwawala yun. Pero 20 years na mahigit. Sa abroad, walang naipundar, natalo lahat sa sugal. Idadalangin ko sa kanya na ang asawa niya ay matuwa sa kanya. Maliban na lang kapag yung asawa niya si Jesucristo na ang Panginoon, matutuwa sa kanya yon at ibubuelta yung pagpapala dahil ang lahat ng nawala ibabalik ng Diyos kapag naging maalab yung nawalan. Tingnan mo uli ang iyong katabi, kaya sabihin mo, maging maalab ka na para maibalik yung nawala sa iyo. Amen? Purihin ng Panginoon. Ang Diyos po ay talagang napakabuti. Hallelujah! Kaya nga, laging tandaan mo na merong lambat na ginagamit ang Diyos. At ang lambat na yon ay ang EBN. Pero tandaan mo po na sa mahuhusay na mangingisda, yung mga dilis po ay itinatapon uli sa dagat at ang dinadala lang ay yung mga tuna, yung malalaki. Yung mga walang kwentong isda, tinatapon uli sa dagat. So, ikaw ba ay may kwentang isda? O itinatapon ka na lang sa dagat? Gawin mo po, ponder on this line. Dahil kung ikaw ay malaking isda, God is no respecter of person. Kahit naman po ikaw Ano ang pipiliin mo? Dilis o tuna na yellowfin? Yun, marunong. Yung yellowfin. Alin ang mas mahal, dilis o tuna? Ayun, kaya kailangan tunay na ikaw ay malaki ang halaga pag dinala ka sa palengke. Amen? Kaya ang mag-hire sa iyo, gagawin kang CEO dahil ikaw ay may katangiang wala dun sa pangkaraniwang empleyado. Nakukuha niyo po? Purihin ng Panginoon. Ang Diyos po ay napakabuti. Hindi lamang yan. Sa 2 Timothy 2:21, if a man therefore purge himself from this, he shall be a vessel unto honor, sanctified,
and meet for the master's use, and prepared unto every good work. Ano po ang ibig sabihin? Kapag, ang sabi rito, kung magkagayon, kung yung parts po, ang ibig sabihin ay iyong aalisin yung lahat ng hindi maganda, yung lahat ng pangit sa iyo, aalisin mo parts. Siya'y magiging sisidlan, na lalagyan ng karangalan, ihihiwalay, at gagamitin ng Panginoon para sa kanyang paggamit sa inihanda niyang mabubuting gawa. So, yun pong good work, inihanda na ng Diyos at siya naghihintay ng mga lalaki at babae na pwedeng mag-fit in dun sa inihanda ng Diyos na mabubuting gawa. Hindi po rito pinag-uusapan ang professional background, hindi rin po dito pinag-uusapan ang educational attainment, at hindi rin po dito pinag-uusapan ang pera. Ang pinag-uusapan po dito ay katawan at kaluluwa na inihanda niya. Ikaw ang maghahanda, hindi ang Diyos. Kapag inihanda mo ang iyong espiritu, kaluluwa at katawan, gagamitin ka ng Diyos sa isang pambihirang gamit at iyong ikatutuwa. At sasabihin mo, yung sinabi ng Biblia na nagkakaingayan sa sobrang kagalakan sapagkat naranasan nila ang pagliligtas at naranasan nila ang makapangyarihang pag-aangat ng Diyos. Oh, glory. So rule your own spirit well and rule your family well. Ang unang susumbat sa aking asawa ko, if I don't rule my family well. Hindi naman ako sinusumbatan. Dahil ang kanyang patutuo, mula nung magikang pastor, naging maligaya na ang buhay ko. Dahil yung problema mo, ay pasanin ko na rin. Kaya nga po unawain nating mabuti. Rule the family well because there will be double honor to those who rule their family well, double honor to those who work painstakingly para malaman ang salita ng Diyos. The word and the doctrine. Kaya pag nagbasa ka ng Biblia, tuturuan ka ng Diyos ng mga tamang pangunawa sa salita ng Diyos at ito'y magagawa mo sa buhay. At pag isinagawa mo sa Psalms 126, tingnan natin sa verse 4. Turn again our captivity, O Lord, as the streams in the south. So ang ibig sabihin, alisin mo po kami sa kahirapan, alisin mo po kami sa kabiguan, alisin mo po kami sa pagkalugi. Panginoon, at hayaan mong dumaloy na muli, streams, ang batis, mula doon sa, ang south? Timog. Sa verse 5, they that sow in tears shall reap in joy. Nakalipas ang ilang araw, nakaraan na, at habang ako ay nagpe-praise ang madaling araw, nakita ko sa alapa, ang isang hugis na katulad ng ulo, buhok at katawan ng Panginoon na may hawak na malaking kopa. At ako naman ay nasa malayo at ako'y nakatungo. At ang sabi ng tinig, Greg, ito ang iyong sisidlan, lagi mo itong punuin ng iyong panalangin. So kailangan manalangin ako para laging puno yung kopa ko doon sa langit. Yun po ay nasa Biblia. You have a cup to be filled with your prayers. Kaya kailangan ikaw ay dalangin ng dalangin. At ang sabi rin ng Biblia, meron tayong botelya na doon inilalagay ang ating mga luha. Kaya ang sabi rito sa verse 5, they that sow in tears. So yung iyong mga luha dahil sa iyong kamag-anak, dahil sa iyong boss, dahil sa iyong kung sino man, laging tandaan mo na tinitipon sa langit ang mga luha mo. At ang sabi sa verse 6, he that goeth forth and weepeth, bearing precious seed, shall doubtless come again with rejoicing, bringing his sheaves with him.
Ano po ang ibig sabihin ng bringing his sheep with him? Kanyang tatanggapin ang lahat ng kanyang ani, kanyang tatanggapin ang lahat ng inihandang pagpapala ng Diyos, kaya sa takdang pag-aani mo, grabe! Sabihin mo sa iyong katabi, walang katulad na pag-aani ang darating sa iyo sapagkat ikaw ay nananangis, ikaw ay lumuluha, at ikaw ay nananalangin ng tuloy-tuloy! At ikaw ay pagpapalain ng Diyos ng walang humpay at walang tigil. Dakila at makapangyarihang Diyos, puro at dalisay na salita mo ang iyong pinakawalan sa labi at dumaloy sa labi ng iyong alipin. Kaya pagpalain mo ang iyong mga alipin at sila rin ay matuto sa mga salitang kanilang narinig. May they be wise every day. May they live wisely in your sight. Bless every one of us in Jesus' name. And everyone said, Amen. Amen. Hallelujah. May mga na-miss ka bang broadcast ni Pastor Greg? Huwag malungkot, maaari mo na itong balikan sa pamamagitan ng pag-log on sa www.greggdurante.com. Doon sa ating website, i-click lamang ang mga video preachings na nais mong mapakinggan, English o Tagalog o anumang mga title na nais mong panoorin, at 24 hours, 7 days a week, mapapakinggan at mapapanood mo si Pastor Greg. Naniniwala kami na sa pakikinig ng salita ng Diyos, nandoon ang paglago at pag-unlad ng inyong mga buhay at mararanasan ninyo ang biyaya ng ating Panginoon. Kung ang aalisin mo yung takot, Jesus is Jehovah. You have the power to decree. Ikaw ba'y naniniwala ngayong gabi na walang pag-aalinlangan na ikay tatanggap ng kagalingan ng ibang uri ng sakit o karamdaman yan? Hangad mo ba na magkaroon ng 24 hours, 7 days a week na Christian television program? Ito na ang iyong pagkakataon. Sa iyong kaloob na 7,000 pesos, kayo ay aming kakabitan ng satellite dish at box receiver na magdadala at maihahatid sa inyo ang walang humpay at walang tigil na mga Kristiyanong programa na makakapagpala sa inyong mga buhay. At para po sa mga detalye, tumawag o mag-text lamang sa mga numero na nakikita nyo sa ating mga screen. At maranasan ninyo ang tuloy-tuloy na biyaya ng ating Panginoon. Tapos na naman po ang ating palatuntunan at nais po naming makarinig mula sa inyo. Maaari po kayo sumulat sa PO Box 4135 Manila o mag-text sa mga numero na nakikita nyo sa ating screen o tumawag sa mga telepono na inyo pong nakikita din sa ating mga screen, at handa po kaming makarinig mula sa inyo ng patotoo ng pagpapala at biyaya at tagumpay. At kung kayo po ay napagpala sa palatuntunan ito, maaari nyo pong ipadala ang inyong mga kaloob sa iba't ibang sangay ng Bangko de Oro sa buong Pilipinas at maihatid ang mabuting balita sa lahat ng panig ng bansang Pilipinas. At kung kayo po ay wala pang dinadaluhang panlingguhang gawain, inaanyayahan po namin kayo sa 2nd floor, Medicor Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan, alas 9:30 ng umaga at alas 4:30 ng hapon. Lahat po ay welcome sa gawain ito. At tuwing araw ng Biyernes, meron po tayong Night of Revival sa ganap na alas 6 ng gabi dito rin po sa Green Hills, San Juan. Magsama-sama tayo sa palatuntunan ito sa ganito rin pong oras at patuloy ninyong maranasan ang biyaya at kasapatan ng ating Panginoon, and it's always a great day to live.